Paano kung ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay stuck ka ay hindi dahil sa kabiguan, kundi dahil hinahabol mo yung mga panalong masyadong malaki para mapansin? Yan ang pag-uusapan natin. Ito yung linyang kailangan nating tandaan. Ulitin ko ha, hindi ka stuck dahil bigo ka. Stuck ka dahil binabaliwalaan mo yung pinakamaliit na patunay na nananaluhan ka na pala. Okay, so unahin natin to, yung pakiramdam na stuck ka. Hindi ito failure. Ito yung pakiramdam na nasa gitna ka lang. Alam mo yun, kumikilos ka pero parang walang usad. At kadalasan, tahimik lang tong dumarating. Gigising ka pa lang sa umaga, parang ang bigat na agad. Pakiramdam mo, nahuhuli ka na sa araw mo. Tapos, di ba, sasabihin mo sa sarili mo na, okay, babawi ako. Pero pagdating ng tanghali, ayan na naman. Nawawala ka na sa focus, distracted ka na ulit. At sa dulo ng araw, pagod na pagod ka. Hindi dahil ang dami mong nagawa, kundi dahil sa pagod ng pagsisikap na parang walang nangyari. Nakakapagod yun, di ba? At dito na papasok yung tanong na parang sumasampal sa'yo. Ano ba talaga ang ginagawa ko? Ito yung pakirambam ng invisible progress. May pag-unlad, pero hindi mo lang makita. So, bakit natin to nararamdaman? Well, yan ang nagdadala sa atin sa pangalawang punto, na baka ito pala ang ugat ng problema. Baka hinahabol natin ang maling klase ng panalo. Tingnan nyo to. Kasi, di ba, ang nakasanayan natin, ang hinahanap natin yung malalaki at kitang-kitang resulta, mga major achievements, mga life-changing moments. Pero ang katotohanan, ang tunay na gumagana ay yung maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos, yung mga halos hindi mo napapansin. Yan nga yung tinatawag na invisible progress. Ito yung pakiramdam na walang gumagalaw kasi yung totoong progress, sobrang subtle niya. Masyadong banayad para mapansin sa araw-araw. At yun ang nakaka-frustrate kasi gusto ng utak natin ng agarang resulta. Parang ganito lang yan, di ba? Naghahanap tayo ng mga paputok ng malalaking fireworks. Pero ang totoo, ang progress para lang yung mga yapak sa buhangin. Isang hakbang, tapos isa pa, tapos isa pa. So kung yan ang problema, anong solusyon? Dito na tayo sa third part. Ang sikreto, nasa lakas ng maliliit na pagkilos. Ang kailangan nating gawin ay baguhin yung definition natin ng panalo. Hindi yan laging malaking bagay. Minsan ang panalo ay yung nasagot mo yung email na iniiwasan mo o yung nakapaglakad ka ng 10 minuto. Minsan yung panalo ay yung pagbangon mo lang sa kama kahit mahirap. At siguro ang pinakamahalaga sa lahat, yung hindi ka sumuko ngayon. Panalo na yon, isang malaking panalo yon. Kasi ito yung dapat nating tandaan ang progreso, hindi yan tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol yan sa pakikilahok, sa pagsipot, sa pagsubok, kahit gaano kaliit. At alam nyo ba, hindi lang ito basta self-help quote, may science sa likod nito. Ating alamin kung paano ba talaga binabago ng maliliit na panalo ang wiring ng utak natin. Ang tawag dito ay momentum loop at sobrang simple lang yan. Number 1, kumilos ka, kahit maliit na hakbang lang. Number 2, tapusin mo yun. Kapag natapos mo, number 3, magre-release yung utak mo ng kaunting dopamine, yung feel-good chemical. At dahil sa reward na yun, mas gustuhin mong kumilos ulit. It creates a cycle. Hindi motivation yung kailangan mo ng momentum. Kaya ito yung tanong, anong mas mahalaga? Intensity o consistency? Kadalasan, akala natin intensity yung sagot, yung todo bigay. Pero hindi yan sustainable, madali tayong ma-burnout. Ang totoong sekreto ay nasa consistency. Yung pag-uulit ng maliliit at madaling gawain, ito yung nagbibuild ng momentum, kahit wala kang gana. At yon ang susi sa pangmatagalang pagbabago. At yung pinakamalupit na epekto nito, hindi lang sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka, ang pagbabago sa iyong identity. Kasi isipin mo, di ba? Bawat maliit na panalo na kinikilala mo, parang bumubulong yan sa'yo. Sinasabi nito, ako pala yung tipo ng tao na tumatapos ng gawain. Ako pala yung tipo ng tao na sumusunong. Bawat maliit na aksyon ay isang boto para sa klase ng taong gusto mong maging. At ito na siguro yung pinakamahalagang takeaway natin. Yung future you na hinihintay mo, yung mas magaling na bersyon ng sarili mo, hindi mo na kailangang maghintay. Nagpapakita na siya ngayon na, sa bawat maliit na bagay na ginagawa mo araw-araw. Kaya bago tayo magtapos, ito ang tanong ko para sa'yo. Anong maliit na patunay ang meron ka na ngayon, as in ngayon,
na nagpapakitang sumusulong ka na. Humanap ka ng isa, kahit gaano kaliit. Kilalanin mo. Kasi diyan, talagang nagsisimula ang lahat.